Kamusta mga bata? Ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang masayang kwento tungkol sa isang batang may pangalan na Mahaba, Mahabang, Mahaba talaga. Ang kwentong ito ay isinulat ni Genaro Gojo Cruz at ginuhit ni Gani Madueño at ito ay inilathala ng Adarna House. Tara na't tuklasin kung paano nga ba pinagdadaanan ng isang bata ang araw-araw na hamon sa pagkakaroon ng kakaibang pangalan. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa mas marami pang kwentuhang pambata. Halina't pakinggan ang kwento ng Mahabang Mahaba. Mahabang mahaba ang pangalan ko. Gatpuno Ping Emilio Juanito Santiago R. Lacanilaw. Kapag isinusulat ko na ito, talagang napapagod ako. Para akong tumatakbo sa paikot-ikot na daang bigla na lang mapuputol at liliko. Kaya siguro tuwing natatapos ako, nahihilo ako na parang nabangga ang ulo ko sa pader. Lagi na lang akong naiiwan sa classroom kapag recess. Sabi kasi ni teacher, di raw pwede mag-recess kapag di pa natapos isulat ang buong pangalan. Kapag naman natapos ko nang isulat ang buong pangalan, tapos na rin kumain ng mga kaklase ko. Naglalaro na sila, ako kumakain pa rin. Kahit pag-uwian, huli akong lumalabas ng classroom. Buti na lang, sinasamahan ako ni teacher. Bakit nga ba kay haba-haba ng pangalan ko? Kulang na kulang ang haba ng isang linya ng papel para maisulat ang buong pangalan ko. Kahit nga umabot pa ako sa likod ng papel ko, hindi pa rin kasya. Minsan, sinubukan kong gawing maliit na maliit ang sulat ko para lang magkasya. Napagalito naman ako ni teacher. Hindi na raw kasi niya mabasa. Di sana ako parang umaakyat sa mataas na flagpole ng aming paaralan. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ng aking mga kamay. At di sana parang inilubog ang aking papel. Sana may lapis na nagsusulat mag-isa. Ibubulong ko lang ang aking pangalan. Tapos, isusulat na ng magic lapis. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ng aking mga kamay. At di sana parang inilubog sa tubig ang aking papel. Teacher, pwede po bang yung isang pangalan ko na lang ang isulat ko? Tanong ko kay teacher. Aba, Gatpuno Ping Emilio Juanito Santiago R. Lacanilaw ang tunay mong pangalan. Kaya ito ang dapat mong isulat. Ang EJ ay palayaw mo lamang. Sagot ni teacher. Sana talaga may lapis na nagsusulat mag-isa. Isang araw, may bagong laro ang dala si James. Pulang kotse. Naku, ang ganda-ganda talaga ng kotse niya. Bagong-bago. Regalo sa kanya ng tatay niya. EJ, laro tayo ng kotse ko mamayang recess ha? Yaya sa akin ni James. O ba? Sabi ko naman, habang binibilisan ko sagutin yung ipinapagawa sa amin sa math. Eksaktong nagring ang bell pang recess nang ipinasa ko ang papel ko. Maglalaro na kami ni James ng kotse. EJ, bakit palayo mo lang ang isinulat mo rito sa papel mo? Sabi ni teacher nang makita ang papel ko. Kailangang isulat mo ang buong pangalan mo. Para akong tumatakbo sa paikot na daang
bigla na lang mapuputol at liliko. Kinuha ko ang papel ko at sinimulan ang mahaba kong pangalan. Nasa Emilio pa lang ako ay naririnig ko na ang tawanan ni na James at ng iba kong kaklase. Pinaglalaroan na nila ang bago niyang kotse. Pagdating ko sa bahay, ipinasulat na naman ni nanay ang pangalan ko. Di ko tuloy malasahang mabuti ang kanyang inihandang merienda. At di ko rin mapanood ang paborito kong cartoon. Oh, sige nga EJ, isulat mo ang iyong buong pangalan nang walang kopyahan. Tignan ko nga kung kabisado mo na. Aya sa akin ni nanay, pero aalalayan ni nanay ang aking kamay. Buti pa si ate, nagsusuklay na lang ng buhok ng manika niya. Hayaan mo EJ, matututuhan mo ring isulat ng maayos at mabilis ang iyong pangalan. Basta, lagi ka lang magsasanay. Ang sabi sa akin ni nanay. Nay, bakit ba kasi ang haba-haba ng pangalan ko? Lagi tuloy akong huli mag-recess. Lagi rin akong huli kong uwian. Yung pangalan ni na Jason, Paul, Christian, Michael, Joanne, Gladys, Bianca at Lara, isa lang. Kaya, madaling tandaan at lalong madaling isulat. Yung iba naman, pangalan ng mga sikat na artista, Sharon, Robin, Angel at Judy Ann. Kung EJ na lang sana ang pangalan ko, mas maikli po sa kanilang lahat. Kahit nakapikit po ako, kayang-kaya kong isulat. Wala akong preno sa pagsasalita. Aba, alam mo bang espesyal ang pangalan mo? Alam mo bang matagal naming pinag-isipan at pinagtalunan ng iyong tatay ang pangalan mo? Sabi ni nanay. Espesyal? Paano po naging espesyal ang pangalan ko? Tanong ko. Ang Emilio ay galing sa pangalan namin ng tatay mo. Emma ang pangalan ko at Julio naman ang iyong tatay. Kaya naging Emilio ang pangalan mo. Di ba't maganda? Ang sabi sa akin ni nanay. Saan naman po galing ang Juanito? Aba, galing naman sa lolo mo ang Juanito. Paboritong anak ng inyong lolo Juan ang tatay mo. Noong bata pa ang tatay mo, Juanito ang tawag sa kanya. Ibig sabihin, maliit o batang Juan. Bakit po may Santiago sa aking pangalan? Galing naman ang Santiago sa aking tatay. Mahusay na kapitan ang aking tatay. Kaya nga, ipinangalan sa kanya ang ating kalye. Kaya nakatira tayo sa kalye Kapitan Tiago. At syempre, ang R ay galing sa Ruiz. Huwag mong kalilimutang isulat ito dahil ito ang apelido ko nung dalaga ako. Saan naman po galing yung Gatpuno at Ping? Napatawa si nanay. Alam mo bang, ipinaglihi kita sa halo-halo? Pero, 3 lang ang gustong-gusto kong sahog nung ipinaglilihi kita. Talaga po, Nay? Oo, gustong-gusto ko ang halo-halong maraming gatas, masarap na makapuno, malutong na pinipig at minatamis na saging. Nahulaan mo ba kung saan galing ang Gatpuno at Ping sa iyong pangalan? Galing sa gatas at makapuno ang Gatpuno at ang Ping naman ay galing sa pinipig at saging. Diba't masarap pakinggan? Pero noong unang panahon, kapag tinawag na Gat ang isang tao, ang ibig sabihin nito ay isa siyang bayani. Ang galing naman, Nay! Di
lang pala pangalan ni nanay at tatay at ng aking dalawang lolo ang nasa aking mahabang pangalan, kundi pati ang matamis na pagmamahalan ni nanay at tatay. Natutuwa ako dahil may mahabang palang kwento sa likod ng aking mahabang pangalan. Ikaw, alam mo rin ba ang kwento ng iyong pangalan?